Ang pagkadiskobre sa isang misteryosong bagay na ito sa ilalim ng 26 feet sa isang swampy area ay hindi ito biro. Sa mundo ng Yamashita treasure hunting, ang swamp o latian ay isa sa mga pinakamahirap ngunit pinakapaboritong taguan ng mga sundalong Hapon nitong nakalipas na ikalawang digmaang pandaigdig. At ang tanong ay bakit? Dahil ang tubig at putik ay natural na proteksyon laban sa mga naghahanap at ang shifting soil nito ay madaling makapagtago ng ebidensya. Ngayon, ang naturang bagay sa larawan na ito ay tila isang encrusted object kung saan ay nababalutan ng matigas na semento, kalawang at posibleng semento. Sa unang tingin, ito ay may hugis na isda o kaya naman ay isang bomba. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang bagay na nahuhukay sa ganitong lalim ay hindi na basta signs lamang. Ang mga ito ay tinatawag na confirmations o di kaya ay ultimatum markers. Simulan natin sa anyo ng naturang bagay na ito. Sa unang tingin, ito ay parang hugis isda o fish marker. Ang mga marka ay kadalasang hugis hayop. Ang kaliwang bahagi ay tila buntot o tail fin. Ang gitna naman nito ay ang katawan at ang kanang bahagi nito ay ang ulo na may nguso. Para sa mga sundalong Hapon, ang isda ay nangangahulugang ang deposito ay nasa tubig, malapit sa tubig o kailangang sisirin. Maaari na ring hukayin ng mas malalim lalo na sa basang lupa. Kung hindi isda, ito naman ay parang hugis bomba. Ang hugis nito ay kahawig ng isang corroded na 60mm o 81mm mortar shell. Ang buntot ay ang tail fins at ang ulo ay ang fuse. Kung ito ay bomba, ito ay maaring nagsisilbing marka o bitag kung saan ay nakaabang na booby trap. Ang naturang bagay na ito ay mukhang mahaba. Ang mga mahahabang bagay ay laging nagtuturo ng direksyon. Kung ito ay nakahiga noong nakuha, ang itinuturo ng ulo ay ang direksyon ng susunod na marka o ng deposito. Ang ulo nito ay ang mas makapal o mas detalyadong dulo sa bandang kanan. Ngayon ay suriin naman natin ang parang palikpik nito sa kaliwa. Kung ang buntot ay nakaturo sa itaas o may deviation, ito ay nagsasabing change depth o baguhin ang anggulo ng paghuhukay. Ang kabuuang hugis naman nito ay masasabi kong wedge shape. Ang direksyon ng pag-impis nito ay kadalasang nagtuturo sa point of interest. Ngayon, dahil sa nakuha ito sa swampy area, ang paggamit ng hugis isda ay lohikal. Sinasabi nito sa atin na tama ka ng lugar, nasa tubig ang deposito. Ang naturang bagay na ito ay mukhang concretion, kung saan ay pinaghalong semento, buhangin at bakal na tumigas sa paglipas ng panahon. Kung ito ay gawa ng tao o man-made na hinubog, ito ay isang positive sign. Ibig sabihin, sadyang inilagay ito dyan bilang palatandaan. Ang sukat o laki ng bagay base sa itsura nito ay sapat para maging major marker. Hindi ito basta maliit na bagay. Ito ay isang grand marker na inilalagay malapit sa items. Kung titignan natin itong mabuti, ang kanyang gitnang bahagi ay meron itong depression o tila butas na napapalibutan ng maitim na kulay. Maaring ito ay ang tinatawag na the seeing eye. Ang butas o mata ay nangangahulugang tumingin dito o sa ilalim nito. Kung ito ay marka, ang butas na yan ay maaaring nagsisilbing center point. Minsan, may mga treasure hunters na nakakakita ng gemstone, coins
o capsule sa loob ng mga ganyang butas. Pero sa kaso na ito, mukhang ito ay corroded na bahagi ng bakal. Ngunit maaaring ito na rin ay nagpapahiwatig ng poison o gas indicator. Ang mga butas sa katawan ng marka ay minsan nagpapahiwatig ng gas trap o water trap sa ilalim. Pag-usapan naman natin ang lalim na 26 feet o halos 8 meters yan, kung saan ay napakalalim para sa ordinaryong pagtatago. Dahil sa lalim na ito, maaaring ito ay isang deep burial. Ang mga deposito sa ganitong lalim ay kadalasang volume o high value. Hindi magpapakahirap ang mga sundalong Hapon na maghukay ng 26 feet sa putikan para sa maliit na bagay lamang. Sa 26 feet, lampas ka na sa tinatawag na false deposits. Ito na ang true horizon. Ang bagay na ito ay maaring nakapatong mismo sa ibabaw ng concrete vault o steel box o di kaya ay nasa entrance ng tunnel kung mayroon man. Ang bagay na ito ay nagsisilbing confirming marker. Ibig sabihin, sinasabi nito nandito na, mag-ingat sa pagbubukas. Pagtuunan naman natin ng pansin ang kaliwang bahagi na mukhang buntot ng isda o fins ng mortar. Kung ito ay isda, ang buntot ang nagsisilbing rudder. Kung ito ay nakabaling sa kaliwa o kanan noong nahukay ni ka-TH, dito ang direksyon ng offset. Madalas, ang deposito ay hindi direkta sa ilalim ng marker, kundi nasa gilid upang iwasan ang direct probing. Kung ito naman ay mortar fins, ito ay nagpapatunay na ito ay gamit pandigma. Para sa mga hindi nakakaalam, ang bomba ay inilalagay ng nakaturo o nakanguso sa direksyon ng deposito. Kung ang nguso kung saan ay ang kanan ay nakaturo sa ibaba, nasa ilalim ang item. Kung ito naman ay nakahiga, ibig sabihin ito ay nasa gilid. Maaring ang tanong ng mga baguhan ay bakit ito inilagay sa isang swamp na lugar. Unang dahilan ay para sa preservation. Ang putik ay nagpapabagal ng decomposition. Maliban dito, ang mga sundalong Hapon ay mahilig gumamit ng water traps. Ang swamp ay natural na source ng tubig. Kung bubutasin mo ang maling pader sa ilalim, papasok ang tubig ng swamp at lulunurin ang tunnel. Ang isda bilang marka ay maaring babala na may water trap na nakaabang. Ang naturang bagay sa larawan na ito ni ka-TH ay mukhang mabigat. Sa putikan, ang mga mabibigat na bagay ay kusang lumulubog. Kung nakuha ito sa 26 feet, maaring nung mga taong 1945 ay nasa 10 to 15 feet lamang ito at ito ay lumubog ng kusa sa paglipas ng panahon. Sa kabuuan, masasabi kong ito ay isang napakagandang bagay na natagpuan ni ka-TH. Ito ay nagpapatunay na may aktibidad noong panahon ng mga sundalong Hapon sa naturang lugar na ito. Ngunit ang safety ang dapat pa rin nating prioridad sapagkat ang simbolo nito ay nagbibigay babala ng pag-iingat sa tubig o ingat sa pagsabog na nasa ilalim ng kayamanan. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.